Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig, magayaga, masantos siya kabwasan, balang sinansakay, pinablin, dumiringal, nasaya na programa tayo Orly in the Morning, special edition. Kaiba tayo si Dr. Glenn Soriano na iKarma Health Option. Agul-alangulan na Sabado, Pizza City. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, partner Oli, at good morning na naman dito sa lahat na nakikinig sa DWIC radio at nanonood sa ating mga live streaming worldwide. Ito, meron naman ang kumontak sa akin ng from US, actually dalawa, East Coast and West Coast. Nagtatanong kung kailan tayo mag-open yung distributor sa Amerika, kasi marami na nagre-request marami naman positive results and marami na nag-experience ng benefits na itong iKarma natin. Yes. Sinasabi ko, well, beginning pa lang tayo and then people are starting to feel yung talagang totoong benefit nitong product natin. So, tuloy-tuloy lang tayo. Darating din tayo dyan sa mga lugar ninyo. Siyempre, nag-abroad kayo, isang buwan nyo dyan, nagdala kayo ng iKarma, natikman nila. Maganda palang epekto nito, kaya kailangan nilang bumili. Yun ang problema ngayon, marketing. Yan ang problema, marketing. Partner, punta ka na doon, mag-open ka na doon ng negosyo. Actually, kailangan doon kasi napakaraming obese doon Kaya yun, may statistics kasi, actually, ilang years ago pa, nakita ko na yan ano ba yung statistical numbers natin na parang 1 in 3 1 in 3 obese. Ang dami yun. Pero sa mga tatlong kaibigan mo, isa obese na. Oo, yun siyempre yung hindi sila masyadong sa ehersisyo. Yun nga talagang effects ng yung poor diet and no exercise. Yun lang. So, ang ginagawa ng tao, yung poor diet, no exercise, patong na dun yung stressful life, yung lifestyle. Kasi kakaisip ng, wala silang mabili magandang pagkain, tapos hindi sila nakaka-exercise. Yung sa pag-iisip na lang, stressful na. So, yung tatlong culprit na yan. Yun ang problema dahil kapag nandun ka, malamig ang panahon, siyempre, marami kang makakain, kailangan mo ng init ng katawan. Ayun, kapag full diet ka, aantukin ka. Ayun. Well, hindi naman dapat natin gamitin yung excuse yun ng yung weather. Kasi ang dami namang paraan na yung indoor exercises kahit na yelong-yelo nga sa labas. Pero ayun dito yung anytime fitness, marami naman doon sa Amerika, kaliwat kanan. May mga programa sa loob naman, warm naman. So, ang problema, paano ka makarating doon? Malapit lang naman. So, to spend 1 hour, kahit na 30 minutes lang sa workout, cardiovascular, okay na yun.
kahit na yung papunta ka lang doon, yung brisk walking, nakabalot ka naman, o exercise na rin yun eh. Kaya, hindi, mahina namang yung dahilan, yung weather. Sabi ko, alam mo, pwede nating gamitin ng lahat ng excuses yung kailangan. Choices nyo naman yan eh. Everyone has free choice. You can choose to stay home or you can choose to take care of your health. Ganun lang yan eh. Simple. Yun. Pero kung sobra-sobra naman yung timbang mo, Dok, di ba, malaking bagay din ito na lalo na kung ikaw ay may arthritis, kailangan daw magbawas ka ng timbang. Yes. Well, tanong mo kanina, concern mo rin kanina, pagpasok natin dito, ay malaki ang weight loss. Well, isang one of the more principal parameters na ginagamit namin mga doktores, yung weight loss. Kung mapansin nyo, kung pupunta kayo sa mga doctor's clinic, magpa-check up kayo, ang mga pangunahing ginagawa ng nurse, una, check ang BP, pulse, tapos titimbangin kayo. Ganon yan eh. Kasi kung meron kayong record sa clinic ng doktor nyo, every time, usually mga monthly, depende sa sakit nyo, usually monthly, every 3 months, titimbangin talaga kayo ng doktor, actually yung nurse. Kasi yung weight loss within sabihin natin, 3-month period ng sobra dun sa expected na walang dahilan, malaking sign yan ng chronic disease, yung tinatawag natin. Okay? So, yung concern mo kanina, kasi nag-weight loss ka ng para ba 1 month, malaki ang bawas mo. Well, yung sa observation assessment na yan, sige, di nag-weight loss ka, ano ang palagay mong dahilan? Okay, kasi kung meron kang dahilan, i-depends mo sa sarili mo. Hindi na kasi ako kumakain ng marami. Binawasan ko lang kanin ko. Mas maganda yung takbo ko ngayon. Yun ang rason. Okay, so within a 1 month period, pag merong weight loss na explain, ignore, and then follow up after another 2 months, kasi 3 months na yun. If merong explain, pwede mo ignore, pero unexplained, kailangan bantayan mo yan another month. Kasi kung every month nagwawala ka ng 1 kilo, ay malaking bagay yun. Paano nangyayari yun? Nangyayari yun sa mga chronic diseases. Kasama din yung delikado na cancer. Kasi kung meron kang cancer, mabilis ang weight loss eh. Okay? So, yun yung mga very important signs of your health is weight. Kahit walang ginagawa sa yung doktor mo, basta pagpasok ka ng clinic niya na every 3 months, tapos nakikita ng doktor, bumabagsak yung timbang mo. So, kailangan natin i-monitor, gawa tayo ng workup kung ano man ang dahilan kasi walang sinasabi. So, importante talaga yon, yung weight gain and loss. So, opposite naman, kung weight loss ng sobra-sobra can be concerning. On the other side naman, weight gain, okay, can be concerning din. Kasi ano na sign na weight gain? Either sumasobra kang kain. Kung sabihin mo, tama yung kain mo, yung metabolism mo, pangit na. Hindi natutunaw yung mga lahat ng kinakain mo. Okay? So, yung diet can be a problem. O yung weight gain, hindi ka na nag-exercise, puro ang tulog mo. So, hindi na healthy yon. Okay? Weight gain can also be a sign of chronic disease. So, yan yung mga dapat natin tandaan dito sa health natin. So, weight problems is a big factor. Kasama yan doon sa usapan natin ang diabetes today. Yes. Ito, na-mention nyo yung diabetes. Bakit nangangayat ang taong diabetic, Doc? Well, initially, merong tawag dito, yung parang contrast sa pag-iisip ng mga tao. Ang diabetic, initial stages, yung first few stages, kung meron mang staging yan, tumataba talaga, yung taba, ang mga diabetic initially. After a few months, biglang papayat naman. Okay? So, ang end stage ng mga yung chronic diabetes na medyo malala na is pumapayat dahil ang cells ng body hindi nakakakuha ng tamang energy, hindi nakakakuha ng tamang nutrition para lumago sila, para magkaroon ng yung fat and energy stores. Kaya pumapayat kasi hindi na nagfa-function ang
ang glucose metabolism system Okay? Yung sinasabi kong glucose metabolism system, kunyan proseso yan mula sa pag-inom mo ng yung pag-intake ng pagkain na merong sugar. Sa laway pa lang natin, meron digestive process. Pagdating sa tiyan, meron digestive process. Meron ng pagdating ng mga intestines, absorption hanggang sa liver, meron process yun So mahaba yun So miski na ma-digest properly yung blood sugar, yung dietary sugars, kung nandun naman sa blood, na hindi naman na-absorb, hindi naman pinapasok sa cells, mag-accumulate naman ang blood sugar. So, hindi naman nakukuha ang cells, kaya nararamdaman ng tao, kahit nakain ng kain, parang lagi nagugutom. Oo. Kasi yung blood sugar, yun yung fuel, yung palang gasolina ng katawan, hindi nakakapasok sa cells. So, ang pakiramdam ng tao, laging gutom. So yan yung symptom ng yung parang chronic diabetes na. So in short, yung general metabolic function ng para sa sugars hindi na gumagana. So kailangan hanapin ng dahilan. Anong maganda sa diabetic? Mataba o mapayat? Well, both hindi maganda. Okay? So matabang diabetic para bang yan ang umpisa. Both of these can be yung important signs, okay? So, kung overweight, yung katulad na sinabi natin kina, 1 in 3 na people dito sa isang lugar yung obese. Oo. Ibig sabihin yan, 1 in 3 individuals, isa sa 3, may symptom ng diabetes. Okay? So, anong dapat gawin? Dapat talaga investigahan yon yung isang tao yun, bakit siya overweight. Kung merong yung dahilan, alam natin, kain ng kain. Sige, di abisuhan ng natin na medyo bawasan mo yung diet mo. Kung hindi naman lang kaya yung disciplinary action na hindi niya kayang bawasan ang pagkain, well, kailangan, if there's a will, there's a way. Bawasan ng bawasan. Yung gradually. Okay? Yung pangalawang measure is to exercise more. Yung mga tao, minsan pag binanggit mo exercise, sarado na Alam mo yung exercise, hindi naman kailangan strenuous yun o marami kang gagawin o weightlifting gano'n, hindi naman kailangan pumunta sa mga yung weight clinics maglakad ka, dagdagan mo na lang na 15 minutes every day, every morning. Yun lang, simple lang. Imbes na sumakay ka ng tricycle na papunta dun sa 2-3 blocks away para may bilhin ka, maglakad ka na. Ganon. It's just so practical. Di mo ma-realize yan. Pero if you walk 15 minutes every morning, simple lang, to buy something do sa palengke, or to go grocery lang, huwag ka na mag-jeep, huwag ka na mag-tricycle, lakarin mo na lang. Kasi that's only siguro 15 minutes away. Pagbalik mo, di naka 30 minutes ka na. Yun lang. It's just simple. Masusunog na yung mga fat. Yeah. Well, yung sinabi natin, yung obesity is one sign. Okay? So, yan, pwede na natin yung gamutin ka agad yun, obesity. Pero hirap din ang mga taong obese na maglakad. Well, yun nga talaga. May konting sakripisyo kasi nag-enjoy ka na for the past 5 years kaya nga naging obese ka. Ganon. Ngayon, magdusa ka na. Babawiin na yun. May kilala akong ganyan, talagang 5 steps lang. Yan. Okay, so yung simple remedy niyan, yung sabi mo 5 steps lang, hinihingal ka. Ay di every week dagdagan mo ng 2 steps, naging 7 steps para hanggang maging 10 steps. Ayun, marirealize niya na after, pag nakarating siya ng yung nadagdagan, na doble yung lakad niya, nabawasan ang weight niya, yung curve niyan. Okay? So yan yung obesity. Yung kabila naman, mas mahirap yun ibig sabihin yung biglang pumayat. Mas mahirap gamutin yung biglang payat Kaya ang tanong mo kanina, mas maganda yung sobrang taba o sobrang payat. Parehong delikado yan Pero it's more manageable yung sa obese side kaysa yung payat side Kasi yung payat side, ako parang masabi ko, it's the terminal side. It's the end point na Kasi grabe na yung sira ng katawan mo. Pag payat na payat ka, ibig sabihin yan, parang sumusuko na yung katawan mo. Ayaw nang bumalik sa dati. So, mas mahirap gamutin yung terminal side kaysa yung nag-uumpisa ka pa lang. Yes, marami talagang benepisyo ang ehersisyo. Kung sakali ikaw tinatamad,
mag-stretch ka, maglakad-lakad ka. Yes, tama. Di, kwan, magkakaroon ka ng magbibigay sa iyo ng sigla at magpapaganda pa ito ng daloy ng dugo sa katawan. Meron isang term dyan na dapat natin iwasan, yung tinatawag ko denial. Para ba kung in denial ka, mahirap kang kausapin eh. Ibig sabihin ng denial is, hindi mo inaamin na mataba ka. Hindi mo inaamin na may sakit ka. Hindi mo inaamin na kailangan mo ng atensyon. Yan ang denial. Okay? So, kailangan talaga alisin mo. Kailangan natin kausapin yung mga taong in denial. Obvious na nga. Biro mo, ang normal weight mo 150. Ang weight mo ngayon is 250. Ganon. Mataba ka talaga. Kailangan bawasan mo yun. Sasabihin na hindi, may gamot naman eh. Alam mo yung mga diskarte na mga kausap mo. Pag ganyan lang sagot sa'yo, sabi ko, good luck ka na lang. Enjoy your life, parang gano'n. Kasi kung patulan mo rin yan, pati ikaw, high blood ka. Kaya baka ikaw pang atakihin yung nagbibigay ng advice. Paano yung may mga arthritis o rayuma na talagang kailangan mo... Well, yan talaga. That's a valid excuse, sabihin natin. Hindi ka makalakad dahil masakit ng tuhod mo. Yan eh. Okay, well, dahil hindi ka makalakad, that's not an excuse na hindi ka mag-exercise. Kasi ang goal natin is cardiovascular. Kailangan pataasin mo yung tibok ng puso mo para mas mabilis ang daloy ng dugo mo. Stretching lang. Stretching lang, kahit no. Pero, kaya nga meron tayong pain reliever eh. Yung pain reliever, inom ka ng gamot para mawala yung pain, para makalakad ka ng mas mahusay. Kasi, pag merong sakit dyan, parang, ako sinasabi ko, yung isang tuhod mo, may kalawang. Paano alisin ng kalawang? Linisin o lagyan ng gamot. May take steps to parang matanggal mo yung kalawang. Linisin. Marami naman tayong gamot yan. Pain reliever. Para makalawang magalaw. Kasi kung hindi magalaw yung joint, magiging frozen na yun eh. Forever na hindi mo magalaw yun eh. Parang sumuko ka na sa condition mo. Hindi dapat yun eh. Labanan mo. Yun na nga ang problema. Pagka malaki ang katawan mo, mataba ka, mabigat ka, siyempre yung paa mo. Ang extreme na mali, yung lagi natin ginagawa, yung extreme na mali, ang diskarte, is yung hindi nakakalakad for whatever reason, bibigyan mo ng wheelchair. Di ba? Kasi oras na binigyan mo ng wheelchair yan, wala na. Ganun din sa mga matanda. Ang tawag, wheelchair needed na. Oo, para kang nakakulong doon. Oo. Ganun din sa matanda, pag binigyan mo ng rocking chair. Naka-addict na doon sa rocking chair. Gumaganon na lang hanggang sa makatulog. Yes. Well, ito yung mga senior handicap equipment na gano'n. Well, pwede naman natin i-encourage yan for resting, pero resting nga, pahinga ka lang muna. Pero hanggat pwede, kailangan gumalaw ka talaga. Kahit saan ka makinig, sa radyo, sa TV, sa mga doktor, lahat ng social media ngayon, sinasabi nila yung basic na paulit-ulit natin sinasabi. Kailangan talaga ayusin mo yung diet mo, mag-exercise ka, at bawasan mo yung stress. Yung tatlo yan ang mainstay ng mga health prevention today. Ngayon, ito mga ginagawa ko katulad na magbibigay ng mga herbal, dagdag lang yan eh. Yung, kahit na sabihin mo, kahit na mag-ikarma ka ng ikarma everyday, pero kung hindi mo ginagawa yung 3 main things na dapat mong gawin sa lifestyle mo, wala din, hindi uubra yun eh. Mapapahiya pa nga lang ito ikarma pag hindi mo ginagawa yan. Kasi, hindi naman miracle product itong ikarma. It's just a supplement to help you regain kung ano yung nawala sa iyo previously. Immune booster. Immune booster, it's an antioxidant, will prevent further damage, and it's an immune ang tawag nito, anti-inflammatory component that will help heal the current damage. Yun lang ang components niyan. Ang diabetic ba, Dok, ay vulnerable sa mga muscle strain? Yes. Ang diabetic kasi, the midpoint ng diabetic is vascular damage. Yung term na yan is sira ang ugat ng diabetic. Yung ugat, ano ugat? Lahat ng parte ng katawan merong ugat, yung arteries. So lahat kung sustained ang blood sugar mo, laging mataas na hindi mo ginagamot, lahat ng ugat sa buong katawan mo merong konting damage eh. Ganun yan eh. Okay? So, kung meron damage yan,
ibig sabihin yan, hindi tamang daloy ng dugo doon sa parte ng katawan mo. Anong parte yan? Kasama dyan ang muscle eh. Kasi a muscle has circulation. May ugat din ng muscle. Kung saan man sa katawan mo merong ugat, merong muscle, merong ugat yon. So kung yung ugat na papunta doon sa muscle na yon, masikip na, hindi nakakadaloy ang dugo, hindi nakakarating ang oxygen, hindi nakakarating ang nutrient, pupulikat yan eh. Ganun. Magdi-degenerate yung muscle na yon. Okay? So, yan ang nangyayari. So, lahat ng mga local signs and symptoms ng diabetes, lalabas yun. Eh. So, ang tanong mo, affected ba ang muscle do sa mga diabetic? Definitely. Kasi ang muscle is an organ supplied by a blood vessel. And a damaged blood vessel will not provide the proper blood circulation, blood glucose, blood nutrients. And yung muscle na yan, yung involved, will slowly deteriorate. And yung sign of deterioration, pangit na, pulikat. Okay? So, yung puso natin, it's a big muscle eh. Yung puso. So, pupulikat din yung puso. So, ano ang pulikat ng puso? Heart attack. So, dapat intindihin yung tao na yung train of thought na yun eh. Okay? Definitely affected ang muscles throughout your body if you have sustained high blood sugar, which eventually will be diagnosed as diabetes. Okay. May tanong dito, kung mataas ba ang dugo mo ay kaakibat na rin ang pagtaas ng sugar? Well, it's a cause and effect na question eh. Ano ba nauuna? Mataas ang mataas ang blood sugar o mataas ang blood pressure? Well, cause and effect yun. It can precede. Ibig sabihin yan, you can have a long-standing high blood sugar. Eventually, magde-develop ka ng hypertension. Ganun yan eh. Kasi yung vascular damage, yung pagsisira ng ugat, ang magiging dahilan ng hypertension mo. Ganun. So, mostly all diabetics, chronic diabetics, have hypertension because of the vascular damage. Okay. So, the other way around, balik na rin natin. Maganda naman ang family history mo. Walang may diabetes sa inyo. Wala namang problema sa diabetes sa pamilya nyo. Parents mo, grandparents, etc. Wala talagang diabetes. Pero, may hypertension ka. Kung meron kang hypertension, hindi rin talaga nakakadaloy. Wala naman vascular damage. Hindi sila yung mga ugat. Pero dahil sa hypertension, dahil sa sobrang panikip ng mga ugat, hindi rin nakakadaloy ang dugo sa mga kailangan niyang puntahan. Yun ang magiging cause niya. Yung organ damage due to hypertension is almost the same as the hypertension caused by a diabetic condition. Yun. So, related yung dalawang yan. Pero kung anong mauna, pwede mauna ang diabetic, pwede mauna ang hypertension. Pero ang end result is almost the same. Kasi mayroon akong kaibigan na bigla na lang natumba, may nahulog, siyempre nahulog, pupulutin niya, ganyan. Pag ganun niya, nahilo eh. Oo, yan. Yung bang dugo, umaano ka agad yun? Hindi, meron tayong tinatawag na orthostatic hypotension. Ano yun? Orthostatic hypotension is something triggered by yung differences in elevation, pressure, etc. Yung sabihin niya, kung bigla kang tumayo, karamihan niya, yung biglang tumayo, or yung mga instances, sabihin natin, yung biglang umiri ka sa pagdudumi, yung changes in yung pressure, changes in posture, etc., can create a immediate, ang dapat na, yung nerve effect, anong tawag doon, sympathetic effect. Ibig sabihin, wala kang control doon sa noon. Kasi, example niyan yung puso. Wala kang control doon sa bilis ng tibok ng puso mo eh. Automatic yan eh. Dito sa pagsikip ng mga ugat, mayroong automatic yan eh. Okay? Ibig sabihin yan, yung ugat sa utak mo, pag bigla kang tumayo, biglang sisikip din yun. Kung biglang sumikip, Hindi tataas yung pressure. hindi makaakyat yung dugo agad. Kaya para ka nang blackout ka, yun ang orthostatic, affected by yung biglang change in yung diameter ng mga blood vessels. Para ba, minsan defensive mechanism din yan, sabihin natin. Pero wala sa lugar eh. Para bang bigla kang tumayo, bigla kang nahilo, hanggang sa mag-blackout ka,
nahulog ka, nadapa ka. Ang danger nun, kung malinis na nadapa ka lang, napahiga ka, okay lang. O kung nabagok, yun. Kung nabagok ka, yan ang danger na yun. So kung ikaw, para bang testing mo sa sarili mo, kung prone ka sa mga orthostatic hypertension, kailangan hinay-hinay ka lang. Yung from a sitting position or a lying down mula sa kama, huwag kang biglang tumayo. Upo mo na, and then dahan-dahan lang tumayo para makahabol ka agad yung system mo, para mag-supply ng dugo doon sa utak. Ganon, okay? So, yung emergency maneuver, halimbawa, or emergency maneuver, kasi madalas mangyari ito, and when you're outside, na hindi mo, kung medyo nararamdaman mo, himatayin ka, and kung nakaupo ka, yumuko ka, mag-bend ka, ibig sabihin yung ulo mo, ilapit mo sa floor, at tapos umubo ka. Magkikreate ka ng pressure dito sa yung abdominal, yung thorax mo. Umubo ka para magkaroon ng pressure, para itulak yung dugo, paakit sa ulo. Yan ang maneuver na pwede mo gawin para makontra mo yung blackout, yung himatayin ka. O pero kadalasan, Dok, na nangyayari yan, madaling araw. Yes, yung number one, yung parang morning killer sa mga senior at mga hypertension, mga ganon, is yung Monday morning syndrome, tawag nila. Yung relax ka all Sunday, wala kang gano'n, wala kang problema. Ano lang. Tapos Monday morning, nag-strain ka. Yung strain, ano yung strain? O biglang tumayo, o bigla ka na lang, o bigla ka na pa, doon sa inodoro, o yung mupo ka, o gano'n. Tapos nag-strain ka, constipated ka pa, hirap na hirap ka. Yun, yan yung mga Monday morning syndrome na mga ina-atake o ina-stroke, hindi na nakakatayo mula sa inodoro. Yan yung Monday morning. Kasi weekend, relax ka. Pero paano yun? Kasi pag natulog ka, di relax ka. Relax Relax na mo, no. normal. Kasi yung blood pressure mo, pag nakahiga ka all night, over the weekend, relax, para bang hindi nag-exercise, pagdating ng Monday morning, nabigla ka, binigla mo yung katawan mo, o yung binigla mo katawan mo, biglang bababa yung blood pressure mo. Kasi matagal humabol yung katawan mo doon sa gusto mo mangyari. Yung instance na yan, pwede ka magkaroon ng heart attack or stroke, gano'n yan. Yan ang instances na delikado. Yung karamihan ng mga statistics, nangyayari yun Monday morning. Yes, bakit ka nga sa umaga nangyayari? Well, yan ang start of activity. Yung start of activity, sobrang bigla, hindi nahabol na katawan mo. So, kung prone ka sa mga ganyan, kailangan talaga sa Monday morning, slowly move. So, kaya pagkagising mo na ganyan, huwag ka muna babangon, muni-muni ka muna. Upo ka muna ng mga 5 to 15 minutes, gano'n. Pakiramdam mo muna sarili mo. If you're okay, dahan-dahan ka lang tumayo, gano'n yun. Yun ang problema, kasi nakatulog ka, pag nakaramdaman ka na ihi ka na, bigla kang tatayo para umihi. Yan. Hindi mo pala alam, doon ka na tumba. Well, kailangan matuto tayo doon sa mga statisticals na findings na Monday morning. Kung ayaw mo pasama doon sa statistics na yon, dahan-dahan ka lang sa Monday morning. Gawin mo na lang Tuesday morning. Ay, nako. Ito bang pagtulog, Dok? Malaki rin ba ang epekto nito kung kulang ka sa tulog or sobra ka sa tulog? Well, both are detrimental, ibig sabihin harmful to the immune system. Okay, yung affected, yung binanggit ko na nitong last couple weeks, yung circadian rhythms. Yung circadian rhythms, kunyan, yung mula nung bata ka, baby ka, hanggang sa adulthood, hanggang sa meron talagang yung parang relo. Tumitibok yan ng yung pag-release ng hormones ng gising at tutulog, gano'n, yung melatonin, serotonin. Naka-fix na yung train na yun to do something at the right time kung kailangan, okay? Kung kukontrahin mo yun, para bang kinukontra mo ang Mother Nature, gano'n. Sabi ng Mother Nature, kailangan sumikat ang araw ngayon at lulubog yan mamayang gabi. Parang sinabi mo, hindi pwedeng sumikat ang araw ngayon, kailangan mamayang gabi lang sisikat yun. Parang sinabi mo gano'n sa katawan mo. Susunod ba ng katawan mo? Hindi, malilito na yung katawan mo. So, hindi magfa-function properly because yung release ng yung proper hormones at the wrong time, hindi sanay ang body mo. Kasi, doon sa kulang ang tulog.
nagsisikret ang body mo ng yung sleeping hormone, yung melatonin. Magsisikret yan, dadami yan, mag-elevate yan, pagdating ng mga alas 6 ng gabi. Produce yung body mo ng melatonin. Naturally yan naturally. Pagdating ng alas 8, ganon, inaantok ka na Kasi mataas na yung level ng melatonin mo. Sleeping hormone yan. Patutulugin ka talaga para magpahinga ang katawan. Gawa ng Diyos yan. Sinabi ng Diyos, gawin mo yan, sundan mo itong ginawa ko para sa katawan mo. Kung hindi mo sinunod yan, yung melatonin, nandyan yan Nandyan yan. Para tulungan ka matulog. Kung marami ka pang ginagawa, ayaw mo matulog, ayaw mo pakinggan yung melatonin, pagdating ng alas 12 na midnight, bababa na yung melatonin Wala ka lang pampatulog. Hindi ka talaga tutulog Ang lalabas ngayon, serotonin. Ang serotonin, panggising na yon. Kaya pagdating alas 3 ng madaling araw, mataas na yung serotonin level mo, gigising ka ng alas 6 ng umaga. Pero karamihan sa diabetic, halos hindi nakakatulog. Well, may iba-iba naman problema ng mga ganon. Kasi, ibang hormone ang usapan dyan yung mga insulin, ganon. Okay? Ang insulin naman, yung secretion, suppress yan during yung mga sleeping hour. Suppress yan. Kasama din sa circadian rhythms yun. Pagdating ng umaga, lalabas na naman yung insulin. Ganon, yung before yung time ng kain, lalabas yung insulin para tuloy-tuloy metabolism ng sugar. Halos 2 oras lang ang tulog mo. Yan yan. Well, yung sleeping problems, marami Parang isang libro ang problema ng sleeping. Yung nakita ko na yan yung Journal of Sleep. Meron journal ilang volumes the journal. Dami mga compilation ng lahat ng studies about sleep Tapos yung conclusion ng mga sleeping problem, marami. It can be physiological, it can be chemical, it can be psychiatric, ganon. Ano yung sinatawag nilang nocturnal syndrome? Well, nocturnal is, yung term is gabi. It pertains to night. Nocturnal enuresis, yung bedwetting. May ihi ka sa gabi na hindi mo alam, nocturnal. O yung nocturnal, yung mga paniki bats. They are nocturnal kasi gabi lang gising. Yung mga pandin, maraming mahilig sa nocturnal activities. Yung mga nocturnal activities ng mga tao, laging gabi. Ganun yan So, gising sa gabi, active sa gabi. Pero yung mga yan, may mga ginagawa sila. They can be taking mga caffeine, mga gamot, mga pampastimulate. Tulad ng mga nasa call center. Yes. Well, makikita mo yung mga call center. Yung iba nakaka-adjust talaga through yung para bang kinokontra nila ang nature imbis na matulog sila, kailangan magtrabaho, coffee ng coffee, di caffeine, para makontra na lang yung sleeping hormone. Yung coffee ng coffee, hindi lang gising, strain yan sa mga ibang organs na gustong matulog. Yung puso mo, yung breathing mo, yung brain mo, imbis na patulugin mo, pahinga mo, hindi, gigisingin. So sabihin mo, mamayang araw ka na matulog, parang gano'n. So kontra yun dun sa normal circadian rhythms ng human body. So ang training yan, hindi agad. Ang training ng circadian rhythms will take yung long time, months yan bago matrain. Pero ang iba naman, ang sinasabi, kadalasan na magkakaroon ka ng mga chronic disease na yan dahil nasa kulang ka sa tulog. Yes, correct. Kasi kung kulang ka sa tulog talaga, dahil kinontra mo lahat ng normal processes ng body mo, babagsak yung immune system mo. Pag bumagsak yung immune system mo, prone ka sa invasion ng kung ano man ang sakit. Okay, prone ka sa invasion ng viruses, ng pinakamarami, bacterial invasion, gano'n. Magkaroon ka ng, pag hindi na balance yung immune system mo, papasok talaga lahat ng infection. Hindi lang sa infection. Kung hindi balance yung, yung normal process ng body mo, mag-aaway-aaway tuloy ang body mo doon sa mga dapat ng proseso. So, tataas ang blood pressure mo, sobrang secretion ng adrenal mo, para hindi ka lahat. Very complicated. So kung mataas ang sugar mo, hindi ka makatulog? Ganun talaga yan. Kasi yan nagbibigay ng energy. At isa pa,
yung sa mataas ang blood sugar mo, maraming connected doon kasama ng blood pressure. Kung mataas ang blood pressure mo, maraming affected na organs na contribute to yung problem na hindi ka makatulog. Pero mayroon ding mga mataas ang mga BP. Ang dali-dali rin naman nila matulog. Well, ang problema nga yung can be dangerous kasi kung Pagkahinga nila, naghihilik na. medyo dangerous kasi yan yung tinausapan natin last week, yung malignant hypertension. Yung malignant hypertension, ang kuwanan is yung masikip na talaga mga ugat, konti lang ang dumadali ng dugo. Kaya ang nararamdaman mo talaga, antok na antok ka. The only reason why na hindi ka natutulog is meron kang ginagawa na kailangan mong tapusin. Pero oras na tapos na yan, magre-relax ka na, almost instant ang tulog mo kasi yan, opportunity, tutulog ka na. Pero dahil nga sa kulang ng oxygen mo sa ulo mo, talabang switch lang patayin mo, tulog ka na kaagad. Ganon. Lalo na kapag pagod ka, kadalasan madaling makatulog. Yes, madali. May kasama na psychological factor na yun. Ganon yan. May physiological factor, may psychological factor. Mas combine na lahat yun. So, dyan na nangyayari. So, kaya nga, ang bottom line dyan, pag kinokontra mo talaga normal function ng body, magkakaroon ka ng komplikasyon kung saan. Kapag ka mataas ang adrenaline mo, gising ka. gising ka. Oo. Pag kung mataas ang anong tawag nito, yung happy hormone, yung ano ba yung ginagamit natin term dyan, masaya ka, relax ka. Yung scenario na right after the act of yung sex, ganun. Yung hormone, yung isa testosterone. hindi, yung ano man tawag nga natin dyan nadulas ng tuloy. Active. Yung adrenaline is the active. Yun. Merong opposite na happy hormone na pag yan nagsasurge, yung madali kang matulog, madali kang mag-relax, wala kang problema, hindi mo iniisip. Para ba yung drugs na high ka, ganun yan, wala kang problema sa buhay. Hindi, ganito talaga, kapag ka, para mapag-usapan natin, wala namang malicious bakit kapag katapos ang intercourse, madali mong makuha ang tulog? Kasi yan yung happy hormone Ganun. Ganun. The happy hormone, when release yan, it relaxes your whole body. It relaxes your mind. Ganun yan. Pagkatapos ng yung act na yan, mapansin mo, you're in a state of almost comatose ka. Tapos kung nakahiga ka na, ay dire-diretsyon tulog na yon. Ganun nangyayari. Both parties yan, tulog right after. Pero that only lasts, sabihin natin 15 to 30 minutes. Kasi kung parang sa masahe, yung pamasahe ka, patutulugin ka talaga ng masahista initially. Pero kung pinatulog ka na, nasa kama mo, nasa bedroom ka na, ay tuloy-tuloy na hanggang umaga. Pero kung nasa massage parlor ka, kailangan ka umuwi, isang oras, gigising ka na ganun. Gigisingin ka na talaga. Naka-relax na yung body mo. Tapos na yan, wala na yung hormone na yun. Okay? So ang maganda dyan, para malakas ang resistensya mo, malayo ka sa sakit, kailangan relax ang body mo. Well, kailangan the body was created to work, but the body also was created to rest. Yung sabihin natin, i-compare mo nga yan sa compare mo yan sa mga makina. Compare mo yan sa kotse. Nag-overheat din yan Kung ang Diyos nga nagpahinga. After 7 days, he rested ganun nga. Ganun, so yung term ng rest, importante yan sa buhay natin. Kailangan ipahinga mo yung utak mo. So if you have ample rest na talagang ang katawan mo ay relax, malakas, pati pag-iisip, kasama na yun. Pag-iisip, So number 1 na kalaban dito is stress. Stress, correct. Tulad ngayon, nangyayari dyan sa Middle East, apektado tayo. Yes, correct. Pero yung isa, may nabalitaan tayo na isang overseas worker nagkakaroon ng gira sa katabing bansa niya, na-atake. Yes. Ito ba'y dala ng takot, stress, or pagod? Yan ang yung inherent na yung problems of war. Kasi
hindi naman kailangan mamatay sa bala ng gera. Yun sa pag-iisip mo na lang na baka mamatay ka na nga sa atake. Ganun, marami nangyayari gano'n. Kasi sa kakaisip mo na merong bomba dyan na tatama dito sa building mo, sa kinaroroonan mo, ayun, yung instant na yan, within 1 hour, yung adrenaline mo, magsasurge yan, magre-ready ka. Yung fight or flight na hormone, sinasabi niya. So, nagkakaroon ka ng nervous breakdown. Well, kasama rin yan sa kakaisip. Pero iba yung nervous breakdown, iba yung adrenaline effect. Kasi sa kakaisip mo, natatamaan na yung building, mamamatay ka na within the hour, mataas na yung blood pressure mo, mataas na yung blood sugar mo, stress ka, lahat ng isip mo, kung meron kang heart condition o meron kang aneurysm sa ulo, lahat yan sasabog. Ngayon, so within the hour, mamamatay ka. Hindi ka pa tinamaan ng bala, bomba, inatake ka na. Ganun lang yan. So, there are two instances. Itong recent natin, dito lang sa area natin ng Pangasinan. Yung isa namatay dahil sa bomba. Yung isa namatay dahil sa atake. So, yun ang examples na natin. So, hindi naman kailangan tamaan ka ng bala para mamatay ka dahil sa gera. Yun. Ito ngayon, pagtaas ng oil products, stressful ito. yun. So, you can enumerate na lang talaga yung the effects of war. So, dapat matapos natin kaagad ito. Pero, well, actually, pati sa Amerika, buong mundo pinag-aawayan ng tama ba o mali ang gera. Well, kung nasa kalaban ka, siyempre, i-criticize mo lahat yan kasi talo ka na Didepensa mo yung side mo. Pero yung nasa tamang side ka, nakikita mo, maganda naman ang benepisyo. Itong yung magkalaban natin talaga, kung hindi natin gagawin ngayon, mamaya sila yung demonyo sa mundo. Hindi na natin makontrol yan in the future kasi sobrang lakas na sila. Hindi tama naman ngayon. Medyo tigilan mo nga ngayon habang maaga pa. So itong pagtaas ng gasolina, kailangan nating mag-conserve ng energy. So, makakatulong din ito dahil kailangan natin maglakad-lakad Yun ang dapat natin tignan ngayon. Yung everything in the world can be seen in the bad perspective. Ito positive. Pero if you are a person of yung good perspective, wag mo nang tingnan ng bad. Gumawa ka ng paraan para masaya ka naman din. Ganon. So, yung tama yung sabi nyo, in the perspective of mahal ang gasolina, problema nyo na yun. Ako, hindi ko problema yun kasi naglalakad ako. Ganun yan I don't have to be dun sa mga lakad na yung saya ko na yung car club, gano'n club na gasolina. Hindi. Dito lang muna tayo sa local. Maglakad lang tayo, maglaro tayo, mag-exercise tayo, mag-games tayo. Gano'n. Yung sa lahat ng problema sa mundo, be positive. Don't look at the negative side kasi masisira lang ang araw mo. Ganun lang. Ito nga, mayroong pag-aaral nung 2020 na talagang masusing pinag-aralan ito, pinagdebatihan ng Tanzania study by Bijayan et al. Sa State University of Zanzibar. Ano po ang na-discovery dito na nasa ikarma na nakakatulong ng malaki ito kontra sa diabetes? Well, ito nga. Ito yung study ni Mikala. May kasama pa nga siyang yung Vijaya na yung mga colleagues niya no 2020. 2020 was 6 years ago. Pero meron pa ngang studies na binanggit ko more than within 5 to 10 years ago nga. So, eto ngang NARA has been studied for over 10 years, between 10 to 20 years nga pinag-aaralan na itong ingredient nito na sa NARA, yung NARA extract na nandito ngayon sa Ikarma. Ang findings nila na itong yung main ingredient ng NARA extract is an antioxidant. Ito lagi natin sinasabi, every weekend binabanggit ko antioxidation. Antioxidation, yung oxidation process is katulad din nung
pagkakalawang sa lahat ng gamit natin sa buhay. Yung mga makina, yung mga kotse natin, yung ginagamit natin sa bahay, yung kalawang. Pag hindi mo ginagamit o laging hindi na maintain, kinakalawang hanggang sa point na pag ginamit mo, masisira dahil sa kalawang. O ngayon, ang human body, meron din siyang baga kalawang, hindi yung actual na rust. Pero meron siyang kalawang na dulot ng, ang tawag natin is free radical. Yung mga toxin, kung maintindihan ng tao, ang toxin sa katawan natin, araw-araw lumalabas yan dahil sa mga ordinary activity ng tao. Okay? Yung free radicals na yan, kung bibigyan ko siya ng number, merong million na free radical na umiikot sa katawan ng tao every day. Okay? Pero every day din, gumagawa ang paraan ng katawan natin para matanggal ang free radical. Ganon. Okay, so ano yung ginagawa ng katawan natin para mabawasan ang free radical? Ito, numero 1, sasabihin ko sa mga tao ngayon, yung pagbabawas ng everyday, yung defecation, yung pagdudumi, araw-araw, malaki ang nawawalang free radical dyan. Kaya kung kayo constipated, hindi kayo nagbabawas araw-araw, yung 1 million na free radical, binawasan nyo na mala 100,000 lang. O ilan na natitira? 900,000. O yung 900,000 na natitira niyan, yan ang gumagawa ng chronic disease. Okay? Hindi na sabi, ito lang. Isa sa pinakamaraming problema na hindi na simpleng-simple lang, magbawas lang kayo ng every morning hanggang kaya nyo, train nyo sarili nyo, magbawas kasi para mabawasan yung free radicals ng katawan natin. Okay. So, etong ikarma, meron siyang antioxidant na tutulong doon sa process ng pagbabawas. Okay. Pipirsahin niya na ilalabas mo. Ang dalawang mechanism yan, yung pag-inom ng ikarma, tutulungan niya yung constipated para magbawas araw-araw. Okay, kung magbawas ka ng araw-araw, edi nabawasan ka ng 100,000 na free radicals every day. Ngayon, pero kulang pa rin yan eh. O saan pa? Ngayon, sa elimination process ng katawan, meron ka pang pag-iihi, pagpapawis, at lahat ng yan ang mga nagtatanggal ng mga free radicals. Ganon. Okay, kulang pa rin eh. Ang nabawasan ng free radicals sa araw-araw is palang 500,000 pa lang eh. Meron pang 500,000 na natitira. Yung nakakasira pa rin ng katawan natin. So, dagdagan mo ng supplement. Yung supplement na antioxidant, yan ang nandyan sa ikarma. Ang ikarma, kumbaga yung 500,000 na bawasan ng mga natural processes, yung pagdudumi, pag-ihi, etc. Ito naman, ito ikarma, 250,000 ang babawasan niya. O di, palang natitira, konting-konti na lang. So, yung konting-konti na natitira na free radicals, meron ding damage yun eh. Ang gagawin naman ng ikarma, meron siyang anti-inflammatory. Yun ang remedyo doon sa mga natitira. So, pag inom ng ikarma araw-araw, laki ng tulong mo sa katawan mo at baka yung mga current na chronic disease mo, baka pabalik doon sa paggaling at saka yung further damage ng free radicals hindi na matutuloy dahil maganda yung protection mo. Yung pagbabawas ba, Dok, nakakatulong din ito ng pagbaba ng blood sugar? Yes. Okay. Kasi hindi naman directly, pero indirectly, kasi ang sumisira dun sa accumulation ng blood sugar is yung damage na nangyayari sa yung insulin receptors, yung insulin production, etc. dahil dun sa free radical na umiikot. Yung free radical, sinisira niya yung pancreas. Free radical, sinisira niya yung ugat. Yung pancreas, yun ang nagproduce ng insulin. Insulin. Okay. Yung insulin, yun ang taxi na nagdadala ng glucose mula sa blood vessel papasok doon sa human cell. Kasi pag walang transport medium, baga ito yung rider. Kasi pag may glucose sa loob ng ugat mo, nandun lang yun eh. Sino magpapasok yun sa cell? Ang magpapasok sa cell, ang insulin. So, kung ba yung delivery, nag-order ka ng di-deliver yan mula doon sa manufacturer, papunta dito sa bayan mo. Pero sino magdadala sa iyo bahay? Yung rider.
yan ang insulin. Ganon yan eh. Yung para maintindihan ng tao. Anong function ng insulin? Dadalhin niya yung blood glucose mo doon sa loob ng cell. Siya ang magdadala. Yan ang trabaho niya. Ngayon, kung wala kang insulin, wala kang rider. Paano darating din sa yung produkto mo? Ngayon, yung receptor, yan yung magbubukas ng gate doon sa bahay mo. O ngayon, bubuksan yung gate para makapasok yung rider. Ganon. Yan ang malinaw sa pag-explain ng itong function ng insulin at saka yung receptor. Ganon yun. So, ang ginagawa ng ikarma, tinutulungan niya yung production ng insulin at tinutulungan niya yung function ng receptor. Ganon yan eh. Kaya, kung free radical, sisirain niya yung papatayin yung rider. Free radical, papatayin niya yung receptor. Wala na mangyayari sa blood glucose. Ayun. So, kailangan bumili tayo ng ikarma. Mabibili mo yan sa St. Joseph Drugstore. Mura lang naman. Yung isang box, 800 pesos, 100 capsule na yun. So, Yes. parang 8 pesos lang ang Yes. isang capsule. Magkano bang isang stick ng sigarilyo? Di ba? Mahal na ang isang stick ng sigarilyo. 20 pesos na ata. Well, ang gusto ko lang i-anticipate sa inyo na hindi nyo talaga ma-appreciate ang value nitong sinasabi ko kasi itong antioxidant power nitong ikarma. Nanggaling na ako sa abroad, napag-aralan ko, na-observe ko na bagong labas ngayon itong product nito. Bagong labas, ingredient, hindi lang sa ikarma. Nadidiscover na ng ibang factory, ibang scientist, ibang researcher na itong terostilbin ito, very potent ito, maganda ito sa mga chronic diseases. Ngayon, Pinakamataas na antioxidant. available na yan worldwide eh. Sa Amerika. Dito sa Pilipinas, available na dito sa naratoy natin eh. Nakuha na natin, na-discover na, meron na tayong source dito. At ang kagandahan na dito sa atin, nandito na, mura, available pa. Ganun. Kung yung binibili mong capsule na 8 pesos, within the next 10 years, pag kumalat na yan, alam nyo, baka maging 24 pesos na isa niyan eh. So, by the time na maging 24 pesos, kung kayo healthy na, hindi nyo na kailangan ng bili nyo sa mahal na presyo kasi kayo wala nang sakit ngayon dahil inumpisahan nyo ngayong taon nito at tinapos nyo yung asthma nyo, tinapos nyo yung diabetes nyo, tinapos nyo yung high blood. So next year, hindi nyo na kailangan, maintenance na lang. Kasi magiging mahal na yan, yung product na yun. Kung di ka gagawa ngayon, late ka na. Yun nga, sinasabi natin na walang mawawala sa ikarma, kaya kailangan natin dyan talagang gamit tayo para kasi ang sinasabi nga nila, it's better to prepare and prevent than to repair and repent. Exactly. Maganda nga yan eh. Sabi ko, etong product nito, sinasabi, ikarma ko tagal na rito yun. Ngayon nyo palang maririnig itong, siguro, palabas pa lang yung term na itong ingredient na terostilbin. Mahirap ispellingin yan eh. Pero pag narinig nyo yun dito ngayon, first time dito sa radyo ito, sa stasyon ito, terostilbin, tinan nyo, within the next 5 to 10 years, maririnig nyo, if not from me, maririnig nyo from someone else, from somewhere else, na nandito na. Pag nandito na yon, ay mahal na yan. Hindi nyo kayang bilhin yan dahil sobrang mahal. Kung gusto nyo, punta kayo sa clinic ni Dr. Glenn Soriano sa taas ng PS Bank Building. Nandun, hanapin nyo si Bernadette. Good morning, Bernadette. Okay, good morning kay Gary Dalisay, Josie Soriano, kay Tristan Golay, sa Tropa 35, sina Lina Gatchalian, Celia Seralde Baruso, Marilo Vidal Tinte, Milani Sericon, at Elisa Irier. Mga Zumba lovers, bago kayong magsumba, mag-tick muna kayo ng ikarma para pawisan kayo ng husto. Si Renato Humillanos, si Ferdinand Perez, Oscar Dolormente, Master Sarlo Gonzales, si Armando Segundo, ikarma usod din ito, si Mang Ben Humillanos, pinsan ni Cecil. Good morning sa lahat na nakikinig dito. Saka si Julian sa Antipolo.
Kasama natin si Dr. Glenn sa susunod na Sabado na naman uli. Pero pwede nyo siyang tawagan, ha? 0916-672-6056, 0919-991-7986. Maski tapos na po yung programa natin, sasagutin pa rin kayo dyan ni Dr. Glenn Soriano. Yes. Kasama natin si Edwin Inong sa Amigo Yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.